Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay News PH. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni News PH, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay News PH. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Kasi sabi ng House of Representatives, ayun, bago natin simula, nais ko nga pala magbigay ng credits kay Sir Bado, Rattles dito sa boses na madidinig natin at bibigyan ng reaksyon. Tuloy natin. Nilabag daw, may nilabag daw na sa kanilang franchise itong SMNI. Pero hindi po nila binabanggit kung ano yun. Ayun nga, hanggang ngayon. No, ayon daw dun sa resolution, may nilabag daw yung SMNI sa franchise. Okay. The NTC was one of the invited agencies, etc., etc. So the corresponding administrative hearing by the NTC following the issuance of this order will be on January 4, 2024. Okay. So maghihiring pa lang sila, administrative hearing, maghihiring pa lang po sila, pinarusahan na nila yung NTC. Ano po yung parusa? Suspension ng 30 days. Yun po yun eh. Ganun po ba yung due process? No? Pag nirecommend po ba ng congressman, kahit po wala pang malinaw kung ano yung na-violate, baka po ang sinasabi nito, kasi sinabi nila, meron daw violation, 3 violation na ng franchise ng SMNI. Ba, 3 violation ha? Hindi po ba, yan yung tinanong kay ni Karen Davila. Yan yung paulit-ulit na tinatanong ni Karen Davila dito kay Nograles, kay Migs Nograles, na hindi po niya masagot. Bakit ninyo pinapatanggalan ng prangkisa? Ano yung kasalanan? So nag-state siya pero hindi niya mabigyan ng halimbawa. Ang ini-state nila yung mga provision na nilabag. Pero ano particular yung ginawa ng SMNI, ayon kay Migs yung rampant na red tagging, etc. So yun po no? Ang pinagbatayan po ng NTC kaya sinuspindi kasi yan po ay naaayon, pinasususpindi kasi ng House of Representatives. At dahil ang House of Representatives, sila po yung nagbibigay ng prangkisa. Tama naman yun, sila yung nagbibigay ng prangkisa. Pero ano nga po yung particular na nilabag ng SMNI para patawanin nyo ng 30 days suspension. So yan po yung pinagtataka po natin. Parang ayun, dapat talaga sagutin nila yon. Yun ang importante. Yung pinakamalalim na dahilan kung bakit sinususpindi ang SMNI. Parang sa Showtime yan eh. Di ba? Oh, ilang beses silang nakakagawa ng ganyan. May nai-issue sila na ano ba to? Na ganyan, may malaswang ganto. Pero talagang inaksyonan talaga sila doon sa I-Scene incident issue. Doon talaga sila na diin. Di ba? Kaya sila nasuspindi. So ipapaliwanag natin, ang Showtime kasi is nasa tanghalian. No? Ang tanghali at nandoon siya sa channel na talagang alam natin na maraming nanonood. No? Mga bata, matanda, may ngipin o wala, lahat nanonood diyan. So, yung nangyari diyan sa Showtime is nakikita ng mga bata na talaga naman dapat ma-actionan talaga. Kasi wholesome eh. Pero ang SMNI naman siguro, kung gabing-gabi pinapalabas or madaling araw, at isa pa, balita yan. Wala namang mga bata na nanonood basta-basta ng balita. Siguro kung nakikita nila na magulang nila is nanonood ng balita, ang mga bata o kabataan ay walang interes pa sa mga ganyang edad nila na makinig sa kung ano ang nangyayari dyan sa balita. Depende na lang sa ibang mga kabataan na nagkakaroon ng interest dito sa bayan natin. Siyempre, wala pa sila gano dyan eh. Ang gusto nila yung kasiyahan yung napapanood nila, mga TikTok, di ba? Oh, yung mga natutuwa sila, ganyan yan. Pero ang SMNI kasi, alam natin ang mga nakikinig o nanonood dyan is yung talagang nasa tamang edad na. So kung merong sinasabi siguro na hindi maganda yung programa na yan, na nagsasalita sila ng hindi maganda, is karapatan yun eh, no? Kumbaga yan ay isang malayang pamamahayag na dapat mong ilabas o ano, no? Huwag mong kimkimin, baka sumabog. No? Kasi nga
marami namang gumagawa niyan sa mga tulpo nga, 'di ba? Oh, pag napapanood nyo, talagang grabe yung mga atake din nila Ben Tulpo, ganyan, 'di ba? Pag meron silang binabanatan, ganun din ang SMNI siguro kapag may napapanood silang ganyan na pag napapanood sila is kung meron mga tiwali o hindi maganda talagang ginagawa dito sa bansa natin, talagang binabanatan nila. Sa Congress, pag nagtanong ka, di ba? May nagtanong, si Ka Eric, tinanong niya, kulong ka, no? Pag ikaw ay sinabi ng Congress na may nilabag ka, kahit hindi mo pa may paliwanag, hindi ka pa binibigyan ng pag-asa, tsansa para maipaliwanag kung tama ba yung paglabag na ginawa mo o may paglabag ka ngang ginawa, sususpindihin ka na. Ganyan po yung patakaran ngayon, no? Nakakatakot na magtanong. Kaya ako mga tao na lang tinatanong ko. Ganyan po yung palakad ngayon sa House of Representatives. At doon po nagbabatay yung resolution o hindi pala, yung NTC sa kanilang 30 days suspension. Kung babasahin nyo nga yung mga Rappler at iba pang mga anti-Duterte, makikita nyo pa po na ang katwiran nila, itong SMNI, maka-Duterte, etc. Okay. Yun nga po yun yung point ko Kahit po sabihin nila na red tagging, ano po yung nilalabag ng SMNI? Dahil alam naman na nga natin, wala naman pong batas laban sa red tagging. Okay. So far po, may 3 senador na nagsalita tungkol laban po dito, no, para questionin po. Basahin po natin yung mga sinabi nila. Medyo mahaba po yung kay Robin, pero pagtiyagaan nyo na po, maganda naman ang kanyang sinabi. Okay, ayon po sa ating 3 senador, si Robin Padilla, si Chis Escudero, at saka itong si Senator Amy Marcos, ito po yung kanilang pahayag. So, ibig sabihin, sinasabi po, pag tinanong mo yung NTC, ano yung allegedly ay mga paglabag, ire-repair ka nila sa House of Representatives. Sabi na House of Representatives, meron daw paglabag. Kung may paglabag, bakit hindi nila tanggalan ng prangkisa? Di ba? Kung napatunayan nila may paglabag, bakit hindi nila tanggalan ng prangkisa? Nilalabag pala yung prangkisa. Okay, ito po yung mga senador natin. Unahin na natin to si Robin Padilla. Ang unti-unting pagkitil sa karapatan, la solidaridad, wag natin kalimutan ang pinagmulan ng malayang pamamahayag. Ang unti-unting pagkitil sa karapatan na magpahayag ng SMNI ay pagyurak sa ipinaglaban ng ating mga bayani. Ang konstitusyon ay malinaw sa pagbibigay kalayaan na maghayag at ng pananalita. Ang pinagbabawal ng konstitusyon ay ang pagiging rebelde sa gobyerno at ang pagpapalawak ng karahasan na kumikitil ng buhay at ari-arian na siyang numero 1 na nilalabanan ng SMNI. Nasaan ang tamang katwiran sa mga pinapagawa sa SMNI? Okay, ito po yung pahayag na to ni Robin Padilla. Ayan, linaw-linaw sa wakas. Si Binoy ay nagsalita ng ganun. Tama naman, unti-unting nawawala yung karapatan mong magpahayag na dapat naman talaga is hindi napipigilan dahil nandito tayo nandito tayo sa malayang bansa. May demokrasya tayo. Parang ganun ba yung tawag doon? At hindi tayo nasa diktadoryang bansa. So ang nangyayari ngayon is parang kapag kumalaban is talagang pinapasara, tinatanggal. Kaya ang maiisip talaga ay parang nagiging diktador na yung mga ganto, yung mga namumuno. 'Di ba? Ganun na yung nangyayari. Kasi napipigilan na magsalita Kung hindi ka magpapapigil magsalita is talaga ipatatanggal ka. Ganun. Kaya nga sinasabi ko lagi, kung binabanatan sila, yung mga nasa posisyon, binabanatan man sila ng mga balita, ganito, mas maganda siguro kung ipaliwanag na lang nila yung side nila. Kasi kung a-action sila na, tanggalin natin to, ganyan, ganyan. Wala. Sila pa rin ang lalabas na masama. Yung nagpapatanggal niyan, nagpapasuspindi niyan. Kasi nga, ayaw nilang sagutin kung ano yung ibinabato sa kanila. So kapag masama yung binabato sa'yo, kung ayaw mong sagutin at gagawa ka ng aksyon na ganun, ibig sabihin, tatatak nun, ay, totoo siguro yung sinasabi tungkol sa kanya na ayaw niyang marinig. Isahin na lang po natin, sunod po natin itong maganda naman yung sinabi ni Robin, kaya lang masyado matalinhaga. Ito po ang sinabi ng isang matalinhaga, si Chis Escudero. Ito, alanganin ako kung siya ba ay tinututulan niya yung suspension sa SMNI o okay lang siya. While the NTC under its rules may for good cause suspend a certificate authority to operate of any grantee for 30 days,
Pinatotohanan, abogado to eh. Sabi ni Chis Escudero, bagamat merong karapatan ng NTC na magsuspindi ng mga nag-ooperate within 30 days, ito sinabi niya, it is necessary to void serious and irreparable damage or inconvenience to the public or to the private interest. Kinakailangan po, para po mawala yung hindi na maisosoling damage na maaari yung ipataw sa pribado at sa publiko, it should specify what serious and irreparable damage, inconvenience will be caused by continued operation of SMNI. So, ang ibig niya sabihin, bago ka magsuspende, kinakailangan malinaw na kaya mo sinususpende yung SMNI kasi yung pananatili sa area ng SMNI ay magkukos siya ng seryosong damage sa mamamayan. Ngayon, dapat yung NTC, sinasabi niya, ito yung mga ginagawa ng SMNI, kaya namin sila sinususpindi. Ang sinabi po ng NTC, kami ay sumusunod sa resolusyon ng, parang ganito yung sinasabi ng NTC. Sinabi kasi ng House of Representatives na may paglabag ang SMNI, kaya sinususpindi namin habang pinagpapaliwanag namin. So, ang basehan lang nila, wala talaga silang masabi na ito kasi yung nilalabag at patuloy na nilalabag na SMNI. Kaya kinakailangan natin silang suspindi. Yan po yung hinahanap ni Chis Escudero. Ano yung serious? Specify what serious and irreparable damage, inconvenience will be caused by the continued operation of SMNI. Given its supposed violation as alleged in HR yung malalim na 4099. pinaghugutan nila. So yung mismong mga supposed violations, wala silang tinutukoy. This clarification and specification is necessary to avoid allegations of simple harassment and curtailment of press freedom and to prevent a chilling effect on critics of the general administration and media in general. Dito medyo sablay si Chris Sitches eh. Pero sabihin po natin, kung clarify po nila at in-specify nila kung bakit kinakailangan na suspindihin yung SMNI, hindi po makakaangal yung SMNI na ito ay curtailment o paglabag sa press freedom. Press freedom. No? Ganun lang po. So yun po yung hinahanap ni Chis Escudero. Ano yung mga specific na nilalabag ng SMNI para sila ay suspindihin ninyo? Di ba? Okay. Eto pa. Si ate. Si Manang Aimee. Ayan. Maganda po yung sinabi ni Manang Aimee. Sabi na ni Manang Aimee, who's afraid of SMNI? Which media entities will remain to uphold the freedom of the press, speech, and thought? Why must we shut down all those who do not agree with us, not even allowing the chance to explain first? Yan sinasabi. Minsan kasi nakakatakot malaman yung katotohanan. Kapag alam mo totoo yung sinasabi sa'yo, minsan masakit pakinggan ng paulit-ulit. Hindi totoo yan. Kung alam mo totoo yung sinasabi sa'yo. Pero kung hindi totoo ang sinasabi sa'yo, is okay lang kung nadidinig mo. Diba? So, ano ba yung... Kasi ito nalalabas eh. O bakit ba gustong matanggal ang SMNI? May mga kinatatakutan ba? Ayan yung mga hindi mawawala sa pag-iisip. Pero kung hindi pumasok sa isip nila na ganyan na ng SMNI, o pagbintangan nyo kami ng gusto nyo sabihin, at sasagutin namin kung ano yung binibintang nyo sa amin. At least, syempre, nakakabilib pa noorin yung ganun. Mantakin mo, sinasagot mo kung ano yung binibintang sa'yo. Diba? Yun naman ang maganda eh. Diba? Kumbaga, karapatan nila magtanong, karapatan mo din naman sumagot kung ano yung gusto nila itanong sa'yo. Kung magiging maganda yung sagot mo, di matatahimik yung mga tao na nagbibintang sa'yo. Ganun lang yan. Pero kung talagang pilit mo silang tinanong kanila tapos pilit mong iiwasan, kailangan matanggal yung mga yan. No? Para wala magtanong sa akin. Yung taong bayan na mag-iisip ng hindi maganda dyan. Siyempre, ba't ayaw mong sagutin? Napakasimpleng tanong. Di ba? Napakadali lang. Kung talagang walang kinalaman o ganyan, di ba? Sagutin mo. How could the NTC issue a show cause order but simultaneously hand down a 30-day suspension? Amazing. Are we afraid that SMNI may be right? Are we afraid of the truth? Paliwanag natin pag sa Tagalog at paliwanag pagsabay na natin. Sino ba natatakot sa SMNI? Bakit? Pag ganyan ang ginawa natin, wala na pong media outlet yung magsasabi pa ng mga
Wala na pong media outlet yung mag-uphold ng kalayaan sa pamamahayag, kalayaan sa freedom of the press, at kalayaang mag-isip. Bakit yung mga tao, yung mga media, katulad ng SMNI na hindi nag-agree sa atin, ay dapat ma-shutdown, no? Not even allowing a chance to explain first. Bakit hindi nyo muna pinagpaliwanag bago nyo suspindihin? Amazing. Oo, dapat paliwanag muna nila. Natatakot ba tayo sa sinasabi ng SMNI? Natatakot ba tayo na tama ang SMNI? Natatakot ba tayo sa katotohanan? Yung. 'Di ba? Ang ganda po ng sinabi ni Senator Raimi. Kaya ang balik po niya sa inyo, ako ang SMNI dapat hindi niyo po palagpasin to. Dapat nagsu-Supreme Court na kayo ngayon kasi grabe na to eh. Pinagpapaliwanag po lang, suspended na agad. Asan na yung karapatan? Sinabi lang yan, nagsabi lang po na may paglabag sila. Ito lang House of Representatives. Hindi nga matukoy ng NTC kung ano yung mga nilabag. Ayaw, natating nato kaya ng video na nagmula kay News PH. Ayan mga katunay, kayo, anong masasabi nyo tungkol dito? At syempre yung boses na yun nadinig natin kay Sir Badong Arateles. Comment lang po kayo sa comment box mga katunay, no? Sa inyong mga komento. Tungkol dyan sa pagsususpindi sa SMNI at hindi nila sinasagot yan. May mga senador nga na nagsalita, no? Kung bakit nila gustong suspindihin o mawala ang SMNI. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.